Alam mo, ang haba talaga ng hair mo, babaita ka. Napatingin si Ligaya kay Tekla. Bakit ba naman nasabi? Kasi bukod kay Juliong patay na patay sa'yo, aba, meron ka pang isang secret admirer sa katauhan ni Fafa Sandro. Pak na pak, haba ng hair mo, sis. Ang gopeng din kayo ng kapatid ni Armando. Pinaikutan lang ni Gaya na mata ang kaibigan. Nagpatuloy ito sa pagsalita. Di ka agree? May sinabi ba ako? Umismid ito. Pero aminin mo, gwapo si Sandro. Oo na nga, ano ka ba? Di ba nga ako pa nagpakilala sa'yo sa kanya dati na hottie? Pinakilala ko ba sa'yo kung hindi gopeng? Humalak ka kay Tot pagkatapos ay seryosong tumingin sa kanya. Buti ka pa may admirer, ako wala. Nakangusong wika ni Tekla. Bakit ka sa akin nakatingin ng ganyan? Di maghanap ka. That's not my problem, you know? Problemahin mo rin ang problema ko. Singhal ni Tekla. Ano? Ihanap mo ako ng Fafa. Che? Anong tingin mo sa akin? Bugaw? Kawawa naman ang mga inosenteng lalaki kung mapapapunta sa'yo, no? Baka maubos ang muscle sa isang higupat na mo lang. Nanlaki ang mga mata ni Tekla na parang na-iskandalo. Grabe ha, mauubos agad ang muscles? Anong tingin mo sa akin, si Majin Buu? Grabe lang ha, pektosan ko yung matres mo eh. Tumawa si Ligaya. Alam mo kasi, Tekla, hindi mo na kailangan maghanap ng lalaki. Darating yan sa'yo nang hindi mo inaakala. Kaya kung ako sa'yo, enjoy mo muna ang pagiging single mo. Hala? Akala ko may kusang darating na matcha papa sa mukha kong to? Ano naman? Mahalaga maganda ka sa mga mata ko at sa mama mo. Ayos ka rin mamuri, ano? Ang hard eh. Ganun talaga. Kinindatan to ni Ligaya tumayo. Tinignan niya ang binibake niya. Malapit na yung matapos. Patapos na siya. Parang ang sarap nito oh. Talaga? Mas masarap sa akin? Bigla ay sabi ng isang boses sa pintuan ng kusina. Sabay pa yata silang napalingon ni Tekla. Hi girls! OMG! Girl daw ako? Huwag kang maniwala, nagbibiro lang yan lalaking yan. Inirapan sa ng bakla. Pagkatapos ay tumingin kay Julio na may pagnanasa. Hi, Pogi. Hello. Tipid ng nitian lang ito ni Julio. Yumakap sa kanya si Julio. Lumapit sa kanya at yumakap sa likuran ni Ligaya at hanalikan siya sa leeg. Kitang-kita ni Ligaya ang reaksyon ng kaibigan. Tila nagulat ito sa kasita ni Julio. Nanlalaki mga mata nito at parang naiinggit pa. Natawa si Julio. Julio, wag ka nga. May nakatingin oh, baka mainggit sa atin. Humalakak si Julio. Inirapan naman siya ni Tekla. Total may kasama ka naman na dito, di aalis na ako. Tumayo ito't kayak na mag-walkout na magsalita si Julio. Tekla, yes? Parang biglang gumanda ang ngiti ni Tekla sa pagtawag ito ng nobyo. Napangiti siya. Gusto mo ba ng boyfriend? Ay, bibigyan mo ko? Nagningning ang mga mata nito. Oo. Yay! Sino? Kilala mo ba si Bogs, yung nangangalibkib sa silangan? Ang lakas ng tawa niya sa sinabi ni Julio. Che, hindi ako pumapatol sa bungal, no? Baka alis na nga. Magsama kayong dalawa dyan. At umalis na nga ito. Naiwan silang dalawa ni Julio nagtatawanan. Natigil lamang na magkatitigan sila. Napadalaw ka? Tanong ni Ligaya sa binata. Para makita ka. Ano pa bang iba kong dahilan para puntahan ka dito? May dahilan siyang naisip ngunit hindi niya sinabi dito. Baka mag-a-assume lang siya. Namiss mo ba ako? Tanong ni Julio. Hindi, araw-araw naman kitang nakikita eh. He looked disappointed. Ganon? Kunyari nagtatampong wika ni Julio. Ganon talaga. Kaya itry mo na wag magpakita sa akin ng mga 3 araw o kaya 1 linggo. Kung gusto mo naman 1 buwan. Malay mo mamiss kita. Humigpit ang yakap ni Julio sa kanya. Para bang ayaw siya makawala. And she liked the way he hugged her. It was possessive. Yes, it was. I can't do that. Di bali na hindi mo ako hanap-hanapin basta ang gusto ko lagi ka makikita ng mga mata ko. Hindi mapigilan ni Ligaya mapangiti sa sinabi nito. Wala pa nakakapagsabi ng ganong linya sa kanya. Not even Armando. Ay, tapos na siya? Ang alin? Ang binibake ko. Wow, mukhang makakadayo pa ako ng merienda dito ah. Oo nga, mauna ka na dun sa sala. Handa ko lang ang merienda natin dito. Humiwalay na dun sa kanya at hamakbang palabas ang kusina. Si Ligaya naman inihanda ng kanilang merienda. Naabutan niya si Julio. Nagbabasa ng magazine. Nilapag niya sa coffee table ang daladalang merienda. Hindi kumibos sa pagbabasa si Julio kahit nang umupo na siya. Psst! Hoy! Merienda na! Ano yung binabasa mo? Sililip niya ang magazine na binabasa nito. Nanlaki ang mata ni Ligaya. Ang hawak na magazine ni Julio ay mula pa kay Tekla at tungkol yun sa pakikipagtalik. Dali-daling tumayo si Ligaya at hinablot dito ang magazine. At sino may sabing pakialaman mo mga gamit ko?
sabi ni Ligaya pagkakuha ng magazine. Pagkatapos pinato niya sa tabi niya para hindi nito mahawakan pa. Sa'yo ang magazine na yan? May makahulugang ngiti sa labi ni Julio. Hindi niya napigilan ng pag-iinit ang pisngi. Oh goodness! Parang alam ng Ligaya kung anong tumatakbo agad sa isipan ng kumag na to. Siyempre, aware siya may kamanya ka ng isang to. Hindi no? Bakit mo kinuha agad sa akin? Hindi naman pala sa'yo. Basta hindi pwede. Ngumisi ito. Hindi ko alam nagbabasa ka na pala ng ganun. Mas lalo nag-init ang mukha ni Ligaya. Hoy, hindi kaya. Actually, ang magazine na yun ay magazine ng mga tips para sa pakikipagniig. Nang ibinigay ni Tekla sa kanya, ibinasa agad niya ang lahat ng nilalaman niyon para makatulong sa plano sana nila. Naakitin niya si Armando. Nasa huling nalaman niyang hindi si Armando ang naakit niya at si Julio. Naglalaman ng magazine ng mga litrato pa mga style. Pero karton naman ng mga pictures kaya hindi masagwa. Ngunit ngayong nakita na yun ni Julio at nabuklat pa, para tuloy gusto niyang bumukang lupa at kainin na siya. Namimilyo ang tinito at kumikistap sa kapilyuhan ng mga mata. Talaga? Hindi mo nabasa yan kahit isang pahina lang? Napahagat labi si Ligaya. Bakit ba ang kulit mo? Sabi na ngang hindi eh. Nakakasigurado siyang pulang-pula na mukha niya ng oras na yon. At tuwang-tuwa pa yata ang hinayupak na makita na para siyang nagigisa. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Dumistansya sa Ligaya, ngunit tinawakan siya nito sa bewang at tinila palapit dito. She had no choice kundi magpahila sa lalaki. Sagutin mo ako ng totoo. Binasa mo yan, hindi ba? Tumama ang mainit na hininga nito sa kanyang batok at napakasarap niyon sa pakiramdam. Pinigilan ni Ligaya ang mapapikit. Inilapit pa nito ang bibig sa kanyang batok at pinadaan ng mainit na labi doon. Oh my goodness! Babe, sagutin mo ko. Hindi siya makapag-isip ng tama sa ginagawa nito. So imbes na palayuin niya ito ay parang gusto niyang lumapit pa ito ng mas malapit. Oo. What did you say? Sabi ko, oo. Pero sabi mo kanina hindi mo binabasa. Napasinghap siya. Julio, pwede bang wag kang maraming tanong? Bakit naman? Hindi ako komportable sa mga tanong mo. At sa wakas nagawa na yan dumistansya dito. Parang nawawala si sa bait kapag nakakatabi ito. Nadademonyo ang utak niya at ang konsensya niya natutunan na ding lumandi. Kung ibang babae siguro hahayaan na lang niya ang sarili magpalandi. Pero hindi naman sa klase ng babae na kahit boyfriend na niya, makikipaglandian na siya. Tama lang yung konting paglandi, hindi naman yung over. Bakit ka naman hindi komportable? Boyfriend mo naman ako. Kahit pakikipagniig pwede natin pag-usapan. Marahas na nahugot na Ligayang hininga. Julio, ano ba? Bigla siyang napatayo. Ngunit napabalik ulit sa kanyang upuan niya nang hilahin siya ni Julio. Tinapunan niya ito ng matalim na sulyap. Ngilitian lang siya ng hinayupak. Ang bastos mo, alam mo? Pagtataray ni Ligaya. Hindi ko alam. Dahil ang pagkakaalam ko wala namang parte sa sinabi kong bastos. Kailan pa ba naging bastos ang pakikipagtalik? Pirandilatan niya ito ng mata. Sige, ulitin mo pa, tatamaan ka talaga sa akin. Pakikipagtalik? Ngumisi ito. Hinampas ito ni Ligaya ng malakas sa balikat. Aray naman, babe. Napaka-ano mo talagang lalaki ka? Napaka-ano? Bastos? Hindi. Manyak? Hindi Tatanggi ka pa? Kailan pa ako naging manyak? Kahit kailan di pa kita sinansingan. Ikaw pa nga ito ng gagapang sa akin eh. Humalakhak ito. Napapahiyang iniiwas sa Ligaya ang tingin dito. Totoo naman kasi ang sinabi nito. Bahala ka na nga. Magmerienda na lang tayo. Pinalo niya ang kamay nito nang dadamputin nito ang binake niyang yema cake. Bakit? Hindi sa'yo yan. Akin. Kinuha niya ang tray at nilayo dito. Napakunot no ito pero napangiti ulit. Sige, iyon na yan. Mamaya na ako magmemerienda pagkatapos mo dyan. At humiga ito sa sofa. Dinantay pa talaga ang paa sa hita niya. Nanlaki ang mata ni Ligaya sa ginawa nito. Alisin mo yan. Ayoko nga. Aalisin mo o pipilipitin ko? Di aalisin na nga. Inirapan niya ito. Marunong naman pala makuha sa babala ang mamang Matsu eh. Mag-isa niyang kinain ng sariling gawa. Kahit kailan talaga hindi siya pumapali sa pagbe-bake. Nakatingin lang ka sa kanya si Julio habang umunguya. Tinignan ni Ligaya ito at inirapan. Hindi naman mukhang nainggit ang lalaki. Mukha pa nga itong natatakam. Lihim siyang napangiti. Gusto mo? Kunwari alok ni Ligaya dito. Umiling ang binata. Napamulagat siya. Tinatanggihan siya nito? Ayaw mo? Oo. Hindi nga. Umupo ito at nakangiti sa pagnguya niya. Para tuloy na ilang sa ginagawang pagtitig nito at natigil saglit. Ba't ganyan ka makatingin? Babe, hindi ganyan ang pagkain ng yema cake. Ha? Napanunok siya. Paano? Hindi ba naman nginunguya talaga ang pagkain? Ngumisi ito. Yes, but you should eat that in a sexy way.
Sexy way? At may nalaman ka pang pa-sexy way? Kung ikaw na lang kayang kumain, lintik na to? Inirapan niya ito't walang pagkailang na kumuha siya ng tinidor ng piraso ng yema cake at isinubo sa kanginuya. Narinig niyang tumawa ito tapos ay umiling. Bigla'y kinuha ni Julio ang gamit niyang tinidor at kumuha ng isang piraso ng yema cake. Dahil nabigla si Ligaya, pinanood na lamang niya ito. Pagkatapos itong pumiraso ng cake, dahan-dahan ito iyong sinubo. Parang nasa commercial lang na Red Ribbon na. Ngunit ang kaibahan, live niya itong napapanood at hindi isang artistang gumagawa, kundi isang mamang saksakan ng kagapuhan at kamatsuhan. Nang maisubo na ni Julio ang cake, dahan-dahan itong inuya iyon. Tulad ng mga nasa commercial, pumikit pa ito na parang ninanamnam ang tamis ng produktong kinakain. And then he would open his eyes slowly. Kung sa ibang lalaki nagmumukhang bading ang ginagawa nito, pero kay Julio ay hindi. He still looked manly attractive. Ang kabrusko nito ay tila mas lalong tumaas ang level at ang kaakit-akit na paggalaw ng labi nito para nag-aanyaya na halikan niya ito. She hardly swallowed. Tila uminit ang paligid ni Ligaya. Hinagilip ng tingin niya ang electric fan. Buhay naman ang iyon at tutok na tutok pa sa kanila ang hangin na galing doon. Tumingin naman siya sa binata. Bukas na bukas yon at may hangin na pumapasok sa loob ng bahay. Ngunit bakit naiinitan pa siya? O mas tamang sabihin na para nag-aapoy ang kanyang katawan sa init. Napatitig ulit si Ligaya kay Julio. Nakangiti ng matamis sa kanya. Ano? Ang sarap! Sabi nito habang nakatitig sa kanyang mukha. Parang sumasagad sa buto niya ang klase ng titig ng binata. Oh God! Pamilyar ang ganitong pakiramdam sa kanya. Hindi na naman maganda to. Ang alin ang masarap? Yung yema cake mo, ang sarap. Gusto ko pang tikman ulit. May diyan ng pagkakasabi nito na salitang tikman. Ano bang gusto nitong iparating? Meron pa naman na. Tikman mo ulit. Pwede bang tikman ulit? Bahala ka. Sunod-sunod siyang napalunok. Mukhang madedehydrate pa yata si Ligaya sa kakalunok ng laway niya. Sige, pero hati tayo. Bahala ka. Gusto mo pa? Tanong pa ni Julio. Bahala ka. Tanggalin mo lahat ng kasuotan mo at ibigay mo sa akin ngayon din ang panty mo. Bahala ka. Bigla siya napatingin kay Julio. Nanlalaki ang mata. Niloloko mo ba ako? Tumawa ito. Just checking ko nasa ayos pa ba ang takbo ng utak mo. Che, anong tingin mo sa akin, baliw? Munti ka na. Puro kasi bahala kang sagot mo. Nanggigigil na kinarot ni Ligaya ito sa tagiliran. He chuckled. Puro ka talaga kalokohang lalaki ka. Oh really? Kung puro ko kalokohan, I don't think maaakit ka sa ginawa ko kanina. At sinong may sabi sa'yong naaakit ako? Sabi ni Ligaya. Hindi naman siguro masamang mag-deny. Don't deny it, babe. Umismid siya. Kailan ba naman ako nag-deny sa'yo? Ngumiti ito. Buti alam mo at gusto ko huwag mo nalito akong iismeran o kukurutin. At sino ka naman sa tingin mo, Aber? I'm your master of pleasure. Kaya gagawin mo lahat ng gusto ko. Now follow what I say. Undress. Napanga si Ligaya. What the F? Ano? Teka lang. Ayos ka lang, Julio. Ako, paghuhubarin mo? Tanong Ligaya. Hindi ka ba nakahitit ng droga? Umiling ito. I am not that kind of person, babe. I never tried taking drugs. Talaga? Eh ano? Bakit ganyan ang lumalabas sa bibig mo? Hays, umalis ka na nga lang. Doon ka na lang muna sa mga negosyo mo at may gagawin din ako. Wala kang gagawin. Excuse me? Dito ka lang. Ako magtatrabaho para sa'yo. Hindi nakuha agad na Ligaya ang sinabi nito. Dalang unang pumasok sa utak niya ang negosyo nito. Ngunit nang tabingin siya sa mga mata nito ay iba ang sinasabi nito. She could see the loss on his eyes. The raging fire of desire present. At nakuha na niya ang ibig sabihin nito. Napakarap si Ligaya. Dumistansya siya sa binata. Pagkatapos ay tumayo. Julio. Tumayo ang binata. Julio. Like what I've said, hayaan mo ako magtrabaho para sa'yo, babe. Hindi mo na kailangan gumawa o magpakapagod. Just let me provide anything for you. Napasingap si Ligaya na ikulong nito ang labi sa isang agresibong halik. Mundi ka nang mapaatras si Ligaya, ngunit mabilis si Julio. Hinawakan kagad nito ang likod ng ulo niya at tiniin ang labi niya sa pang-ahas na labi nito. Napaungol siya. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang tanggapin ng mga halik ng lalaki. Hindi rin naman siya makakaiwas at di rin niya mapipigilan ang hindi masasarapan sa tamis ng labi nito. Julio was really a good kisser. Wala siya naramdamang mali sa paraan ng paghalik nito kanina kahit na iniubod na ng agresibo. Hindi niya mapaliwanag kung bakit sa halip na wag tugulin ang halik nito ay malakas pa rin ang sigaw ng damdamin niya na tugunin ng mas mainit ang halik nito. Hindi sila natapos ni Julio sa isang beses na pagtatalik sa araw na iyon. Buong araw sila nagtalik. Hindi lang pagniniigan ang magitan sa kanila kundi isang marubdob, mainit at pambihirang pagtatalik.
Hindi niya mapaniwalaan ang lakas at resistensya ni Julio. Pinatunay lang nito sa kanya kung gaano katibay na lalaki at kung hanggang saan ang kasiyahang kayang ibigay sa kanya nito. Parang gustong mapaiyak ni Ligaya sa emosyong pumupuno sa dibdib niya. They made love all day at sa iba't ibang parte pa ng bahay niya. Sa sofa, sa sahig, sa kusina, sa lamesa, sa banyo at ang panghuli sa kwarto niya. Daig pa ang ginawa nilang lahat ay nakasulat sa Kama Sutra. Hindi niya mabilang kung ilang beses niyang narating ang kalwalhatian. Basta't ang alam ni Ligaya naging masaya siya. She had no regrets. Kahit kapiranggot na pagsisisi wala siya naramdaman. Akala ni Ligaya makakatulog na si Julio pagkatapos ng buong maghapon na pagtatarik nila. Kaya nagulat siya nagising pa ito at tumihaya upang yakapin siya habang nakahiga silang pareho sa kanyang kama. Hinimlay siya nito sa matipunong dibdib nito. Ramdam niya ang tigas ng dibdib nito at ang pagiging lalaking-lalaki nito. Oh God, bakit ang bait mo sa akin? Sinaktan siya ni Armando. At iniwan, ngunit may isang Julio na naroon upang hilumin ang sakit dinanas niya. Parang gusto niyang mapaluha. Ano ba yung nararamdaman niya ngayon? Bakit parang nagiging emosyonal siya? Yun ba ang resulta ng maghapong lovemaking? Babe, tawag ni Julio sa kanya. Tumingala siya. Bakit? Iniisip mo na bang magbuntis? Ha? Nagulat si Ligaya sa tinanong nito kaya hindi agad siya nakasagot. Iniisip mo bang magka-baby? Tanong ulit nito. Seryoso naman ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi pa. Actually, wala pa sa isip talaga ni Ligaya magbuntis o magkaanak kahit nung sila pa ni Armando. Kaya nga hindi pa siya nakikipagnaig sa dating nobyo kahit 3 years na sila. Natatakot kasi siyang magbuntis agad. Hindi pa siya handa. Sa tingin niya, dapat bago magbuntis ang isang babae, kailangan muna na maging handa sa gagampan ng papel bilang isang ina. Hindi naman kasi yun madali dahil kailangan isakripisyo ang career para sa maging anak. Ang gusto niya maging full-time mother siya oras na magbuntis siya. Hindi yung may iba pa siyang ginagawa o priorities. Mas gugustuhin muna ni Ligaya at wag muna magbuntis kasi naman sa may anak nga siya ulit din naman niya nabibigyan ng atensyon. Hindi nagkomento si Julio. Hindi walang ito nagtanong kung bakit. Basta tatahimik lang ito tila may iniisip siya. She suddenly got curious kung ang dahilan ng biglang pagtahimik nito. Bigla kaya tang tumahimik? Tanong ni Ligaya. Naramdaman niya ang paghugot ito ng malalim na hininga. I'm just thinking. Hindi ka kaya mabuntis? I mean sa klase ng mga pagdiniig na namamagitan sa atin, there is a big possibility na mabuntis ka. Si Ligaya naman ang biglang natahimik. May punto nga ang binata. May posibilidad na mabuntis siya. Gumagamit ka ba ng pills? Hindi. Then there is a big chance na magdadalang tao ka. Babe, binalot ng kabat pangamba ang dibdib ni Ligaya. Bakit ba niya nakalimutan na gumamit ng pills? Sa totoo lang, hindi naman talaga siya gumagamit nun. Hindi siya nagtitake ng pills kasi unang-una, hindi nga siya pabor sa premarital sex at di rin naman gumagamit ang binata ng proteksyon. Pero may nangyari na sa kanila ni Julio at hindi na naman na iyon may babalik pa. And one thing, wala pa rin siyang pinagsisisihan kahit na mabuntis siya. Natatakot lang si Ligaya, nangangamba. Paano kung niyakap siya ni Julio? Hinaplos ng kamay nito ang buhok niya. You don't have to worry about anything, babe. Kung sakali man na magbungang ginawa natin, walang problema. Papalagutan kita. I will marry you and we will have children. Sigurado ka? Of course. Para saan bang pagkakaroon natin ng relasyon kung papakawalan din naman kita? Gulat na napatingin sa Ligaya dito. Anong sinabi mo? Ngumisi ito. You heard me, babe. Wala na akong balak na pakawalan ka pa. You are mine from the day you agreed to have a relationship with me. You are mine alone. Hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin. Napatitig si Ligaya sa mukha nito. Kahit nakangisi ito'y makikita sa mga mata nito na seryoso ito sa sinabi. His eyes tell the truth. Hindi maitatago sa mga titig nito ang pagkagusto sa kanya, ang pagmamahal na para sa kanya. Kung yelo lang si Ligaya, baka natunaw na siya sa titig nito. Kumalas si Ligaya sa binata. Where are you going? Tanong nito. Magluluto lang ako. Ng ano? Ng kakainin natin. Alangan naman hindi tayo maghapunan. Sa klase na namagitan sa atin buong maghapon, I'm sure na nagugutom ka na. Ngumisi si Julio. Oo, gutom na nga ulit ako. Pero hindi mo na kailangan magluto. Ikaw lang, busog na ako. Prangkang sabi nito. Napasinghap si Ligaya. Julio? Ano? Don't tell me pagdadamutan mo pa ako ngayon. I need to cook for us. Kung ano mang kahalay na nasa isip mo yun, itago mo muna yan. Nagugutom na rin ako. Oh really? You know, if you're hungry, then you can eat me. What the? Para na iskandalo ng laki ang mga mata ni Ligaya. Ngisi-ngisi naman ang lalaki. Ano? Hindi ka rin talaga prangka, no? Sabi ni Ligaya. Hindi. Kung anong gusto kong sabihin, sinasabi ko agad. Napangiwi siya. Pansin ko nga.
So? So, hindi ako kumakain ng tao at sa tingin ko kailangan ko rin magluto para sa ating dalawa. Bumangon si Ligaya sa kama, kumuha ng malaking t-shirt sa cabinet niya. Anong lulutuin mo? Tanong ni Julio na tumayo na rin sa kama. Mag-iisip pa lang, ano bang gusto mo? Tumingin siya rito. Gusto ko? Tinatanong mo pa ang gusto ko? Alam pa niya kung anong gusto nito. Pinaikutan niya ito ng mata. Alam ko kung anong gusto mo but I am thinking about food. Kailangan naman natin kumain, no? Alangan naman pagkatapos mo akong pagurin, di mo ako papakainin. Humalakak si Julio. Okay babe, huwag ka na magluto. Kumain na lang tayo sa labas. Wag na, dito na lang tayo kumain. Babe, sa labas na tayo kumain. Nakipagtitigan sa Ligaya dito, ngunit siya rin agad ang unang sumuko. Okay, fine. Give me 10 minutes. Maliligo lang ako saglit. Sasama na ako. He? Baka kung sana naman mauwi magsasabay tayong magligo. Promise, behave lang ang alaga ko. Che, hintayin mo lang ako, wag makulit. Please! Nagpapi-ice pa sa kanya ang kumag. Tumigil ka nga, Julio. Sobra ka ha? Baka naman gusto mo kung sakang na maglakad. Hindi yan. Promise, low lang ako. O bakit namumula ka? Pinano Ligaya ito sa braso. Sino bang hindi mamumula sa mga pinagsasabi nito? Kahit yata tuod, mag-iinit ang hustong pisngi ka marinig lang ang sinabi ng lalaki. Ewan ko sa'yo. Nagmarcha sa Ligaya papunta sa banyo. Pagkapasok nila kagad niya ang banyo para masigurong hindi makakapasok si Julio kung tatangkain itong pasukin siya habang naliligo. Tumapat agad siya sa shower at hinayaang bumagsak ang tubig sa kanyang katawan. Ah, heaven! Para narelax ang katawan niya sa pakiramdam ng pagbagsak ng tubig sa kanya. Napapikit si Ligaya at nakangiting tumingala. Hindi niya alam kung bakit tila napakasaya. She just felt so wonderful, so inspired. Marahil may kinalaman dun si Julio at ang mga nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Hindi kayang ipaliwanag ni Ligaya ang damdaming umahon sa dibdib niya pagkaalala sa binata. Hindi niya mapaliwanag ang damdaming iyon sa ngayon. Well, maybe she already knew but she cannot just tell it now. Naramdaman niyang parang bumukas ang pinto. Otomatikong napatingin siya sa pinto. Nanlaki ang mga mata niya na makitang bukas iyon at napasok na si Julio. Nakangising asa ito sa kanya. At Diyos me, wala itong kasuot-suot na kahit ano. As in walang saplot. Hello babe? Paano ka nakapasok? Gulat niyang tanong sa lalaki. Nakasaradong pinto ng banyo. Nakalak kaya paano ito makakapasok? Nasagot ang katanungan niya nang itaas itong susi na hawak. Napakunot na si Ligaya. Nakalimutan niya. May susi nga pala para sa banyo niya at nakapatong lang yun sa side table ng kama. Obviously, nakita nito iyon kaya nito nabuksan ang pinto. Inihagis ito sa labas ng banyo ang susi at pagkatapos ay isinara ang pinto. Napaurong sa Ligaya nang lumapit na ito. Oy, teka. Teka, ano sa tingin mong ginagawa mo? Ano ba sa tingin mo? Nakangising wika ni Julio. Nagsasayaw sa kapilyuhan ang mata nito. Bumaba ang tingin niya sa ibang bahagi ng katawan nito at nakita niya ang unti-unting pagsaludo ng bagay na tinitingnan niya. May balak na namang makipag-acrobat dito sa banyo? Kung papayagan, leche, lumabas ka na nga. Hindi ako nakikipagbaraan sa iyo, Julio ha. Pagpahingahin mo naman ako. Ang lakas ng tawa nito. Ano ba sa tingin mong gagawin ko ngayon? Ano nga bang nasa isip mong gagawin ko? Paos ang tinig ni Julio at sa pandinig ni Ligaya, nakakaakit ang boses ito. Diyos ko, gwapo na nga at macho pa. Pati ba naman boses gwapo at nakakaakit din? Naparanok si Ligaya. Aanuhin mo ko. Anong aanuhin? Leche ka, alam mo naman eh. Anong alam ko na? Nalingaling sa pakanya ito. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Bakit ba ang kulit mo? Lumabas ka nga? What if I don't? Lalabas ka sa ayod sa gusto mo. Labas, bilis! Imbes na sundin siya at nakitaan niya pa ito ng kumpiyansa sa sarili na wag siyang sundin. Lumapit ito at tinawakan siya sa kanyang bewang. Ayoko nga. Ayoko lumabas. Bakit ba? I always want to be with you. Kung nasan ka, gusto ko naroon din ako. Don't worry, hindi kita gagalawin ngayon. Ang tanging hinihingi ko lang, hayaan mo ko. Just let me take a bath with you. That's all I want for now. Natigilan si Ligaya at napatitig dito. Sinserang pagkakasama nito at ayaw niyang isipin na nagbibiro lamang ito. Okay, I will let you. Ngumiti ito. May isa pa nga pala akong hinihinging pabor. Ano na naman? Pwede bang ako na lang magsabon sa'yo? Namilog ang mga mata ni Ligaya. Seryoso? Seryoso ko? Sige. Kinuha nito ang sabon at nilalayon sa katawan niya. Nakatitig lang si Ligaya sa gwapong mukha nito. Halatang gustong-gusto naman ito ang gagawin. Kung magbabasihan ng kanan sa mata nito, ay mukhang na-excite ito. Ano kayang tumatakbo sa utak nito?
Kung isa lang siyang mind reader, binasa niyang lahat ng iniisip nito para malaman niya kung kailan may mali siya mga sinasabi nito. Nagsimula nitong sabihin, sabunan ng katawan niya. Hindi niya alam kung anong ginagawa nitong pagsabon sa kanya pero napapapikit sa ligaya. May ibang paraan nito para malagyan ng sensual na galaw ang pagsasabon nito sa katawan niya na hindi niya maipaliwanag. Bigla'y parang nawala sa utak niya mga iniisip. Tila naglaho mga yun na parang bula. Babe, nagulat si Ligaya. Ng mata. Bakit? Don't close your eyes. Why? Tumingin ka lang sa akin. Eh di tumingin? Hindi niya napigilang tanungin to. Ano ba meron sa mukha mo? Gwapo, ano pa ba? Tumaas ang kilay ni Ligaya. Matagal ko nang alam yan. Bakit mo pa gustong tignan kita? Gusto ko lang na tumulak sa isipan mo mukha ko. Gusto ko na ako lang ang lalaking lagi mong nakikita at lagi mong naiisip. Dahil gusto ko lang siguraduhin na hindi ako mapapalitan pa ng iba dyan. Ligaya, seryoso ko sa nararamdaman ko sa'yo. And I also want you to be serious with me. Eh sino ba nagsabing di ako seryoso sa'yo? Seryoso ka nga ba sa akin? Sa tingin mo, hayaan kita ang kanin mo ulit ako kung di ako seryoso sa'yo? Kung ganun, mahal mo na ba ako? Ha? Tira ng blanco bigla si Ligaya. Hindi niya alam kung anong sasagot agad. Kung oo o hindi. Yes, nakakabigla ang tanong nito. She was not expecting his question. It's okay, wag mo munang sagutin. Julio kasi, I know, alam kong hindi ka pa handang sagutin ang tanong ko. Kakabreak ko lang kay Armando, Julio. Alam mo naman siguro. Yes, alam ko, kaya hindi kita inaasahang sumagot ng oo. But I will not deny that I'm hoping you will say yes, Ligaya. Tubango siya. Okay. Ngumiti ito. But now, ay gusto ko lang mag-enjoy ka sa piling ko. Wika nito at dumakong kamay nito sa pagitan ng hita niya. He was not holding the soap anymore and she did not notice that. Napasingap si Ligaya pagkatapos ay napaungol ng ilapat ito ang basa, ngunit mainit na palad ito sa ibaba niya. Julio, sabi mo, hindi kita gagalawin? Sometimes I broke promises, babe. Ngunit isa lang promise ko na hindi mababalik kahit kailan. Tumigil ito sa paghaplos sa kanya, nang ilang segundong tumitig sa kanya. Yun ay ang mahalin ka ng buong puso. Halos matunaw si Ligaya sa mga salitang namutawi sa bibig ng binata. Alam niya na hindi niya kayang matapatan ang sinabi nito. Hindi pa niya alam kung anong dapat na isukles na ginagawa nito sa kanya. The only thing she know is just she have to give her body to him, willingly. Yun pa lang alam Ligaya magagawa niya because she like it too. She like being with him and making love with him. Ngunit sa kabila niyon ay hindi pa rin talaga buo ang desisyon niya kung tama bang ginagawa niya. Julio is a good lover, a very good one. He is a gift to every woman. Ang angking kakasigan nito ay sapat na upang kahangaan at kabaliwan ito ng mga tao sa paligid. She was very proud of him. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang nararamdaman na yun para sa binata. Pero yun talaga eh. Kung sasabihin niyang mahal niya ito ng oras na iyon, magsisinungaling lamang siya. Lolokohin lang niya hindi lang ang sarili kundi pati ang binata. Ayaw niyang maloko ng kapwa. May pag-aalinlangan pa kaya si Ligaya nararamdaman para kay Julio? May pag-ibig ba kaya siya nararamdaman para kay Armando? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.